masyado kong hinahayaan niyang aso mo si Primo na pakalat-kalat. Ay, bakit naman? Dahil ng aso ko dyan. yung pa yung kapatid natin, yung nakagat na asong hindi nakatali. Eh, sabihin mo. Wait, Iba yung aso Sina mo. ba yan? Correct. Diyos ko, oo Dinadami nga. yung aso. Nagkabaranggayan na, pero hanggang ngayon hindi pa rin nagkakabayaran ng damage. Ay, grabe. Totoo yan. Wait nga, ano bang chika yan? Ba't parang hindi ako informed? Lahat na lang ng chika, gusto mo informed ka. Aba, syempre, dapat lang. Ganito kasi yan. Si Josefina, kapitbahay niya si Sheena, na may 2 aso, na kay tapang talaga. So itong si Josefina, alam mo yun, umiiwas talaga siyang dumaan sa harap ng bahay nila. Yun lang. Eh, kaso isang beses, ayun, dumaan siya, hinabol, kinagat. So, diretso siya kaagad ng barangay. Pagkatapos nun, doon na lang sila lumipat ng Yun private yung problema. hospital. Cut off na At yung saka, oras. ang alam ko, itong si Josefina is marami na siyang nararamdaman sa katawan. Kaya hindi na simple yung gamutan niya. Kaya, nirecho siya sa doktor niya. After nung injections, nagkaayos na yun sila ng may-ari ng aso dun sa barangay. So, yung injections na worth almost 15,000 15,000? Ako, malaking pera yun. Pinapabayaran niya yun ngayon kay Sheena. Buti buti papayag. buti napapayag yan si Sheena. Hindi. Kaya lang siya napapayag that time kasi parang na-mental block daw siya noon. Kaya nga pumapalag si Sheena ngayon kasi hindi niya yung kayang bayaran. Yun lang. Ay, kahit naman ako papalag, ikaw, Tito Boy, Tito Boy ba? Papalag ba? Pumapalag ako sa inyo. Yan po ang bersyon ng Maritim. Alin doon ang tama, alin doon ang may konting sobra. Pero narito po para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Palakpakan po natin. Please welcome, Nanay Josefina. Hello po. Hi po. Ate Pia, Kuya Alan. Yalan, Ate Pia. Napansin ko yung magbibigay sa'yo ng payo, sa kanya ka nakatingin eh. Sa kanya, hindi sa akin. De, pero actually, dinala ko lang yung mga aso because the topic is Apo. partly on responsible Right. pet ownership. And it so happens that the anti-rabies law, which contains those provision on Ako lang magsasabi, responsible... ay batas ni Ate Pia. Well, thank you. So, ayan. Shy lang siya, kaya huwag na kayo masyadong pumalakpak. Nasa-shy siya sa maraming palakpak. Napakasarap po magkaroon ng pet. In fact, to many people, pamilya. Part ng pamilya po yung pet. Pero just like any other part of the family, meron rights, meron din obligasyon. Nanay Josefina, ano po ang nais niyong ihingi ng payong kapatid? Bale, magkapit bahay po. Actually, nasa loob kami. Tapos dito sila eh. Lagi talaga yung asong yun, lagi siya nandoon. Kasi tindahan po yun eh. Tindahan siya. Tapos, nandoon. Nakatali po, hindi? Minsan nakatali, minsan hindi. So, umiiwas kami doon. Eh, that time, hindi ko nakita. Hindi ko napansin. Nandun, kinagat na pala, may nandun pala siya. Kinagat niya na ako. Nagulat na lang ako nung kinagat ako sa paa ko, sa likod. Dito. Yun na, tapos nakita ko dumudugo. Tapos nakita rin ng mga ay ate, ganyan, ganyan. Pumunta ako ng barangay. Pagdating ko doon sa barangay, nilinisan naman po ng isang kagawad na babae. Sabi niya, naku, teka lang. Sabi niya, pa-injection mo na yan. Sabi niya, kasi kaya lang wala tayong sasakyan. Sabi ko, sige, ako na lang po. Since naman po ako na may HMO ako. Sabi ko gano'n. So, di pumunta po ako doon. So, yun na, nagpa-injection na po ako. Yun. Tapos, dumating naman po doon yung may-ari, si Sheena. Tinanong niya. Sabi ko, sige, na ako eh. Last 2 na lang yung injection ko. Kasi 5 po yung injections ko. Siyempre, sa sakit na naranasan ko that time, siningil ko sa kanya yung 14,995, yung initial. Kasi meron pa akong susunod na 4 sessions. Siya naman, wala siyang masagot. Sabi niya lang, sige po, pumirma na lang siya. The next day, nagpatawag ulit siya sa barangay. Nakipag-compromise po siya. Sabi niya, hindi ko kakayanin yan, ate. Kasi ang laki niyan eh. Tsaka dapat dun na lang kita paanohan doon sa public. Sabi ko, hindi sa maarte ako. Pero kaya lang maselan ako kasi breast can patient ako. Tapos umiinom ako ng maintenance kasi meron din ako mild stroke din ako, brain stroke din ako. Sabi niya, wala ako ate, kasi sabi niya ganun. Sabi nung kagawad, makiusap ka kasi, hindi yung nakikipag-away ka. Sabi niya ganun. Usapan po namin, sabi ko, sige, naawa naman po ako. Sabi ko, sige, kalahati na lang. Sabi ko, kalahati na lang. Pumayag po siya. Tapos, yung pagdating ng pang-3rd na injection ko, hindi na pala covered.
Ginawa ko, pinatawag ko siya ulit sa barangay. Sabi ko, teka muna ha. Sabi ko, bakit ako na lang yung natataranta? Parang ikaw wala ka nang iniintindi. So sabi niya, wala po akong pera, wala akong pera eh. Sabi niya ganon. Tapos din, nung iniintay ko nung sumunod, ganon na naman nung susunod kong ulit na injection, pagbigay lang po siya sa akin, parang 200. Sabi ko, paano yun? Pag ginawa mo naman akong Bombay, sabi ko gano'n sa kanya, obligasyon mo to. Sabi ko gano'n, hindi mo ano to. Sabi niya, wala talaga ako ibabayad. Nabatigas po siya. Di nangyari, nag-file, na kami dun sa Lupon. Nagbigay ako sa kanya nung parang nababayaran niya, tsaka yung option 1, tsaka option 2. Yung option 1, yung kalahati, tsaka yung absent ko nung na-injectionan ako ng first day, kasi nga po, hindi ako nasasakit eh. Sabi ko May dalawa kang options. Ituloy mo lang yan. Yung unang option ay... yung kalahati, pati yung isang... absent ko po, Okay. yung sa 14. Tapos yung sumunod, inano ko na po yung kalahati ng total po na ginastos ko. Wala pa rin daw siyang pera. Pero pumayag siya, sabi ko, sige, bigyan natin hanggang July 30. Sabi ko, pag hindi ka nakapagbayad ng July 30, sabi kong ganon, didiretso ko na to. So ngayon, nasaan na ngayon ang kaso? So dumating po yung July 30, wala na rin. Wala na, nag-message ako sa kanya, kamusta na? Sin lang. Nagbigay ulit ako ng 1 week. Wala na, hindi na siya binako na siya. Kaya sabi ko nga, nagtanong nung nakita ko yung CIA, magtatanong ako. Sabi ko, magtanong nga ako kung paano ba yung gagawin ko. Kasi kung ano rin yung right ko, kung ano po ba. Yung ginawa natin itong batas na to, syempre conscious po tayo at that time ha, na we are one of 5 countries in the world na meron pang rabies. And nowadays, no, mas lalong naging, sabi nga, di ba, dogs are man's best friend, right? So, ang purpose natin is how do we create an environment na itong best friend daw ng tao, hindi naman nakakasakit sa iba, right? So, one of the rules, to go straight to your concern, is yung Section 5 of the law enumerates yung responsibility of dog owners. And one of them is to be sure that the dog is not allowed to roam the street or any public place without a leash. So the fact na sa harap man ng bahay niya, pero sabi mo nasa sidewalk na, wala siyang tali, yun violation na. Okay? Tapos the law goes on to say na ang isang tao, ang aso niya makakagat sa katulad mo, siya talagang magbabayad ng medical noon. Clear din ang batas natin dyan. Kompleto tong batas na to. I'm very proud of it. Kasi sa batas na to, pag ayaw mong bayaran, may multa ka pang 25,000. So, technically, may plus 25 pa siya ng utang. Doon sa kasi sabi dito, yung pagkakagamot mo, nakalagay pa dito yung mga incidental na ano mo. So, kunyari dahil doon, na-high blood ka, you had to buy additional medicine. The law is very clear. Pwede ka talagang mag-claim ng danyos, di ba? Pagka may ginawa sa'yo na nakasakit, kaya maganda po dito, may amount na, tapos may dahilan na. And by the way, iba yung ayaw mo bayad at hindi mo kaya. Kasi basta't may properties ka, kahit na wala kang cash. So hindi mo pwedeng sabihin, ang ganda ng lahat ng gamit mo sa kusina, ang ganda ng motor mo, ang ganda ng, but wala kang cash ngayon. Ibang-iba yon pagka wala ka talagang ibibigay, yung zero ka talaga, no? Yeah, it's very difficult. And, well, the law is on your side. Pag nag-alaga ka ng kahit anong klaseng animal or pet, responsibilidad mo yon. Hindi ka makakawala doon. So, simple lang, no? You can give them a last warning. Then, one of our lawyers will help you na sa korte na ito. Oo. Pero kakailanganin mo siguro sa barangay ng certificate nga na hindi kayo nagkasundo, kaya pwede nang pumunta sa korte. Opo. There is a PhilHealth package. It's called the Anti-Animal Bite Treatment Package. So you can claim. It's worth 3,000. Kahit So- kung may HMO. HMO. Yes. Kahit HMO. Oo. Para sa kaalaman ng lahat, ang PhilHealth, dagdag patong pa yun sa mga HMOs nyo. Not just for this rabies, but for anything. Lagi nyong i-claim yan. We'll have someone assist you. And as nakita nyo naman sa show, kung ang issue ay resources lang talaga at konting pera, more than happy po tayo tumulong. But dito, I understand what you're saying. Kailangan, at the very least, ipakita niya. Di ba? Ngayon, ipakita niya yung commitment niya to do her responsibility, tapos may konting diferensya. Maasahan mo naman kaming tutulong din kami. Kaya nga po, Kuya Alan, na nagano ko rito kasi sabi ko, wala pa akong nakikitang issue nyo kasi nanonood ako every Sunday. Wow, Wala pa akong you. nakikita. Sabi ko, para sa
di ba, para sa mga fair parent na hindi nila alam yung kung ano yung obligasyon nila. Maraming salamat, Josefina. Thank you very much. Maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil marami pa po ang magaganap dito lamang po sa... Agad nakipag-ugnayan ang abogado ng Cayetano in Action with Boy Abunda kay Nanay Josefina. Pinag-aralan nila kung ano ang mga kasong maaring isampa ni Nanay kay Sheena, ang amo ng asong kumagat sa kanya. Itutuloy ni Nanay Josefina ang paghahabla para matuto hindi lang si Sheena, kundi maging ang mga may aso at pusa na maging responsable sa kanilang mga alaga. Katuwang ni Nanay ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagpapalaganap ng responsible pet ownership. Maraming salamat po kay Cayetano in Action. Siyempre po, lalo-lalo na kay Hagan, kay Ate Pia, kay Kuya Boy, sa lahat po ng staff. Kasi maganda po silang mag-assist at saka marami po silang maitulong sa akin. Maraming salamat po. God bless you. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Luna Ensaymada by La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Petron Turbo Diesel. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.